overripe na saging. Pwedeng lutuin sa pancake. Overripe na. Ganyan lang. Durugin. At sama-samahin lang muna yung wet ingredients. Kasama na yung saging. Dahil dudurugin naman. Ibit muna yung egg para hindi na mahirapan mag-dissolve. Milk. Melted butter. Kaya lang kung ayaw nyo ng butter, dahil katulad ko, maglalagay pa ako ng butter sa ibabaw. Cooking oil na lang nilalagay ko. Vegetable oil. 28 grams. Mabigat to kasi ang butter. Pero kung gusto nyo, okay lang. Melted butter, 28 grams. Ako naman, vegetable oil, 28 grams. Hindi yung olive oil. Dahil may lasang olive oil matapang. Malalasahan sa pancake. Then, set aside ay mixed dry ingredients. 210 grams of baking flour. 48 grams of sugar. Pero dahil may saging, 40 grams lang pwede na. Bawasan ng 8 grams. Depende sa inyo. 9 grams of baking powder. 5 grams of salt. Kung gusto nyo lagyan ng baking soda, 5 grams. Hindi ko nilalagyan dahil may allergy ako sa baking soda. Dito nga pala pwede nyo bilagyan ng vanilla extract, 5 ml kung gusto nyo. 2 eggs din yung nilagay ko dito, hindi ko nasabi. Pero kita naman kanina sa video. Paghiwalayin muna ang pagtitimpla ng pagmimix ng mga ingredients, hindi muna sabay-sabay. Magkahiwalay lagi ang wet at dry. Yung iba, ang ginagawa, inilalagay yung dry ingredients dito sa wet. Pagkatapos na ma-mix lahat ng kanya-kanya. Ako naman, mas gusto ko yung wet ang ilalagay ko dito sa dry. Dahil mas madali kong nadi-dissolve. Nasa inyo na po yung kung saan kayo komportable. Dahil gagamitan natin ito ngayon ng ganito, whisk. Para mas madaling ma-blend. Ma-dissolve yung mga harina, kung ano-ano pang mga, di ba ito nag-aano to, nagbubuo-buo. Lagay na natin. Ang paggawa ko ng pancake, hindi dapat masyadong hinahalo. Huwag nyo i-overmix. Kahit ang cupcake. Pumisang kasi, mas magandang ang alsa ng hindi masyadong na-blend. Mas maganda yung outcome, yung finished product, mas maalsa yung hindi hinalo ng hinalo. Basta na-dissolve na yung harina. Nawala ng buo-buo. Kaya nga hindi na-advise na ilagay ito sa mga blender, yung mga mixer, yung mga mabibilis ang ikot. Ganyan-ganyan lang. Tinitignan ko lang kung may mga buo pang harina. Ayan, wala na akong napapansin na buong harina. Yung medyo buo-buo dyan, saging yan. Totally, iwanan nyo naman to ng mga 10-15 minutes para tumalab mo na yung baking powder. Gumamit ng mga cold ingredients
kagaya ng gatas, dahil medyo namamatay yung minsan ng yeast o ang mga kung anong baking powder, yeast pag nagbe-bake. Kaya nga di ba na-advise pag nagbe-bake ng tinapay, dapat lagyan ng lukewarm water o lukewarm milk kung anong kailangan nila na liquid na ingredient, kailangan lukewarm kasi nakakapatay ng yeast at baking powder yung lamig, yung temperature na yun. So, ang gatas mas maganda na. So, labas na muna ng ref. Kung naka-ref na, otherwise, magbukas kayo ng bago. Tsaka yung eggs, ilabas nyo muna sa ref kung naka-ref bago nyo lutuin. So, kung may balak na kayo magluto, mga like 30 minutes before, ilabas na sa ref nyo. Depende naman sa season, di ba? Gaya ngayon summer dito. So, inilabas ko mga like 15 minutes before yung egg. Tapos yung gatas ko naman, wala pa naman sa ref dahil sarado pa. Kapag nag-bubbles na yung ibabaw, pwede nang baligtarin. Kung maglalagay kayo ng butter, lagyan na agad habang mainit pa para mag-melt. Success yung una. Hindi ko na ito lalagyan ulit ng butter yung kawali natin. Hindi naman didikit ito. Ganyan lang. Spread nyo lang. Wag lang sobrang laki. Mahirap na kasing ibaligtad, i-flip. So, ang recipe ko na ito ay may twist ng banana, walang baking soda, walang melted butter. Instead, nilagyan ko ng vegetable oil, wag lang olive oil. May salt, 2 eggs, 1 cup of milk. Yung salt naman kasi pwedeng kayo na mag-adjust. Ang nilagay ko lang ay 4 grams. 5 grams na nasa recipe. Binawasan ko. Then sugar naman, 48 grams. Pero 40 grams lang ang ginamit ko. Dahil may banana. Very sweet ang banana, lalo na pag overripe. Ayun. Maganda pa rin ang outcome niyan. Importante lang yung baking powder kasi kung wala noon ay hindi aalasa ang pancake. Dapat ay active yung baking powder, hindi yung expired na hindi na aalasa, hindi na tumatalab. Tsaka hintayin nyo muna, palipasin nyo muna at least 15 minutes bago nyo lutuin. At sabi ko nga, wag i-overmix. Baka maging flat ang pancake nyo. Dahil ganyan ho nangyayari sa mga cupcakes. Pag in-overmix, flat yung ibabaw, hindi masyadong umaalsa, diba? Dapat yung cupcake medyo may yung ibabaw. Minsan nga masarap pa yung putok. Medyo pumuputok yung ibabaw niyan. Parang yung mamon. O kahit naman di bumukas yung ibabaw, dapat umalsa, hindi flat. Mga cooking tips na natutunan ko sa mga experts. Kitchen tips. Maliliit lang na mga impormasyon na mahalaga sa pagbe-bake at pagluluto.
Napakasimple lang naman nun ng pancake kung tutusin. Hindi na ito dapat na, hindi ko na nga dapat itinuturo. Sinasabi ko lang, sinishare ko lang sa inyo yung recipe yung ginagamit ko pag gumagawa ko ng pancake. Minsan nababago din yun, pero ito yung nagustuhan ko, nakawilihan ko na. Then, nasa inyo na yung kung gusto nyo lagyan ng twist, lagyan nyo, i-adjust nyo. Pwede nyo ilagyan ng berries sa ibabaw, no? Strawberry, blueberry. May banana kasi ako, kaya ginamitan ko ng banana. Kung wala naman, wala lang, walang fruits. Okay na sa akin yung butter tsaka honey. O kaya meron kayong fruit jam. Masarap din yun. Tsaka Nutella, yung iba. Ayan o, ang alsa ko. Kita nyo ba? Hindi pala. Kung nagagalaw, hindi pa luto yung gagawin. Pag marami akong nagawa, niluluto ko na lahat, tapos nire-ref ko na lang pag lumamig na. Hindi ko na iniiwan na ganyan na butter lang, na mixture lang, tapos i-ref. Kasi pag may banana, lalo umiitim mo ang banana pag tumatagal sa na-open na, lalo na pag naka-ref. Kaya luto nyo na lahat, tapos pag lumamig, i-ref nyo, imbak nyo hanggang bukas, pwede uling almusalin. Malambot pa rin yan, initin nyo na lang uli. Kung may microwave, lumalambot ho sa microwave ang tinapay. Ayan, di ba? Nakagawa na tayo ng 3, pang-4 na ito, tapos may isa pang natira dito, last na ito. Itong natirang ito ay lalahatin ko na ito mamaya. Dagdagan natin para siguradong kasya na. So, bali ilan? 3 na. Kain po tayo. Coffee muna. Yung butter na to kanina, nilagyan ko na lang ng honey. Kaya hindi ko masyadong nilalagyan ng asukal yung mixture. Kasi maglalagay ka rin ng honey, kaya fruit jam. So sugar overload ho tayo niyan. Kain tayo.